Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong katarantaduhan na naman ni Bongbong Marcos. Dagdag pasakit sa mga Pilipino, lalo na doon sa mga mahihirap. At hindi lang naman to sa mga mahihirap. Pati doon siguro sa ibang may mga companies na nagpapatakbo gaya ng mga factories, ano na yun in general. So ano dyan, basa na lang kayo sa baba mga lalabs, mga bayot. May pa-breaking news pa, putang inang balitang to ng balita ito ng The Politics News sa kanilang Facebook page. So ayon dyan, basa sa baba. ERC inaprubahan ang kahilingan ng Meralco na mabawi sa consumer ang 8.71 billion pesos. Kamakailan sa suna ni Bongbong Marcos, mga lalabs, mga vayots, binanggit niya doon na gusto niyang ipatigil na yung system loss, kung yung buyer, kung ano dyan na sa consumers. Pero ano nangyari? Dahil pumalag si Manny Pangilinan, so wala na, pautot lang yun ni Bongbong Marcos, dagdag yun sa kanyang pagiging kahambugan doon sa kanyang putang inang walang kwentang suna. So ano yun dito? ERC, ayan ang inaprubahan ang 8.71 billion. Inaprubahan ng ERC ang kahilingan ng Meralco na mabawi ang humigit kumulang 8.71 billion pesos na hindi nito nasingil sa generation, transmission at government charges mula 2011 hanggang 2022. So walang ganito ang Meralco noon. Siguro ayaw ng mga nagdaang presidente. So ngayon, pagdating kay Bongbong Marcos, gaya ng sinasabi ko sa mga nauna ko ng mga vlogs dito, mga lalabs, mga vayots, si Bongbong Marcos, ang mga kaibigan niyan ay hindi, ang kanyang mga pinapaboran, hindi man sa mga mahihirap na Pilipino na bumuto sa kanya. Hindi. Doon siya pumapabor sa kanyang mga kaibigang mga elitista, oligarko. Isali na dati dyan yung mga makakaliwang grupong komunistang terorista, yung mga dilawang tae dyan. At itong mga tawag dito, yung pinangalanan ni Percy Lapid na bago siya pinatsugi. Di natin alam kung sinong nagpatsugi kay Percy Lapid, si Bongbong Marcos ba o si Boyeng Rimulya, kasi yun yung huli niyang binanatan, si Boyeng. Napasok ang administrasyon ni BBM ng masasamang tao. Dahil bakit napasok? Masamang tao din pala to Kala natin tumakbo siyang presidente para patunayan sa taong bayan at sa buong mundo na ang kanyang amang diktador, magnanakaw at mamamatay tao ay hindi totoo. Ang lahat ng iyon. Pero when it comes to nakaw ba, doble triple pa ang ginagawa ni BBM. Trillions of pesos, kung tatay dati billions lang Trillions sa anak. Ay, nako. So ngayon, itong oligarkong si Manny Pangilinan, pinaburan ni BBM. Inaprubahan pa. Ayon sa ERC, ang halagang ito ay ipapasa sa mga consumers, sa taong bayan. Hindi lang sa mga pobre, kundi sa mga negosyante dyan na ulitin ko yung may mga business na mga factories, na mga kung ano-ano pa. Kasi consumer So lahat ng yun, ipapasa doon sa loob ng 3 taon. Kaya katumbas lamang ito ng 0.08 kada kilowatt hour ang yung dagdag na singil. Mabigat pa rin iyon. Kahit pa ganito lang, sasabihin,
0.08, ano lang naman 'to. Sa mga taong mayaman hindi 'to, wala 'to. Diyan sa mga kawatang mga politiko diyan, wala 'to. Pero doon sa mga pobre na mga tricycle driver, yung mga labandirang magtataho, magbobote, lahat na. Sa pinakamababang antas ng mga na pamumuhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Malaking halaga na po ito. At bakit ipapasa ng Meralco sa consumers ang kanilang lapses? Hindi na nga maganda ang serbisyo ng Meralco sa taong bayan, dagdagan pa nila ngayon ng bayad. At ang masaklap, ang mismong putang inang presidenteng bangag at ngiwi ang pumabor. Inaprubahan pa. Di na naawa. At sabagay, wala man tong awa. Mga tayong awang ninakawan ng trillions of pesos sa flood control na maraming mga Pilipino ang nawalan ng bahay, kabuhayan, ari-arian at kung ano-ano pa. Maraming mga mahal sa buhay yung namamatay. O dito pa kaya. Sasabihin lang ito, okay. Ano lang pala yan? 0.08 lang pala yan. Okay lang. Pasa niyo na. Kahit pa yung ganun lang yun, 0.08 kada kilowatt hour na dagdag singil. Malaking, kung kwentahin mo na to sa isang buwan, malaki na rin yun. Pambili na yun ng asin, ulam ng mga pobreng Pilipino, bigas. Gayunman, kung ihahambing ito sa naunang direktiba ng ERC na magbigay ang Meralco ng 9.51 billion refund sa loob ng 6 na buwan, mas malaki pa rin ang kabuuang halagang maibabalik sa mga consumer kaysa bagong pinayagang kolektahin. Putang ina. Ganun pa rin yun. Wala itong pinagkaiba mga lalabs, mga bayot, dyan sa mga oil companies na kunwari, halimbawa, nagtaas ng presyo ng langis. Lagi ang ganyan, no? Magtaas ng presyo ng langis, halimbawa, 2 piso kada litro. Tapos, after 1 week, magpautot na naman sila ng rollback, 20 centavos, 30 centavos, or, halimbawa, ipagpalagayan lang natin, 50 centavo o 60 centavos per kilo, per liter ng langis, ng gasolina. O di mas malaki pa rin yung doon sa pagtaas, ikumpara mo naman sa rollback, ganito pa rin yun. Magsusuli ang Meralco ng 9.1, yun, sa mga consumers. O magkano halimbawa sa sa isang taon? 1,000, isusulin na halimbawa 1,102 pesos lang yun. Magkano yung kukolektahin nila within 3 years? Sige nga, balansihin. Mas malaki pa rin. So, ganito din yung sistema ng Meralco ngayon. Parang langis lang. Mag-rollback, magtaas ng presyo, tas mag-rollback. Ang tindi, mga lalabs, mga bayots ni Bangag. Talaga naman, no? Kaya, todo sila ngayon, tawag dito, impeach kay BP Sara para si Bongbong Marcos hindi mapalitan, or kung may papalit man kay Bongbong Marcos, either si Martin Romualdez, kung sino yung aso nila dyan na pwede lang hawakan sa liig na magiging presidente. Yun lang yun. Para hindi sila maalis ng tuluyan. Kasi ang daming mga ngayon, problemang ginawa si Bongbong Marcos, takot man ito na marisbakan pagdating na ng kanyang termino na hindi na siya presidente. Grabe ka, Bongbong Marcos. Ninakaw mo na nga ang kaban ng bayan, pati baba ito. Diyos ko po, Marcos Jr. Grabe na. Ang kasalanan mo sa taong bayan, matindi.